So si Sara Duterte ang sinusuportahan mo at gusto mo siyang maging presidente sa 2028. Pero ang problema sa iyo, iboboto mo nga si Sara, pero yung congressman naman na iyong sinusuportahan dyan sa iyong congressional district ay yung congressman na boboto ng yes at gustong ma-impeach si Sara Duterte. Yan ang problema mo. Ano ka? Baliw? Illogical, di ba? Illogical. Yan ang maraming Pilipino. At meron ding iilan na mga DDS na ganyan ang kanilang pag-iisip na kahit si Sara ang kanilang susuportahan, iboboto din nila yung congressman na gustong ipa-impeach si Sara Duterte at boboto ng yes sa impeachment ni Sara. Kasi ang kanilang katwiran ay ganito, kasi yung congressman na yan may track record na anya yan. Namigayan niya yan ng guarantee letter, lalo na nung may sakit yung kamag-anak ko. Namigay din anya ng AKAP, AX at tupad yan. Sus ko po, yung mga binibigay na yun, mga band-aid solution. So, paano natin matatanggal yung ganyang illogical na pag-iisip ng mga Pilipino kahit ng mga iilan na mga DDS? O ito, bibigyan ko kayo ng magiging senaryo sa 2028 kapag naging presidente si Sara Duterte. Paano? Yaang mga congressman na yan, sigurado ako, pag naging presidente si Sara Duterte, at siguradong magiging presidente siya, for sure, 100%, hindi yang kaalyado ni Sara Duterte. Ano si Sara Duterte? Baliw. Baliw ba siya? Nagpa-impeach sa akin, tapos kaalyado na niya. At isa pa, may mga congressman ngayon, diyan sa House of Representatives na kaalyado ni Sara Duterte at nagtatanggol kay Sara Duterte. Ang naging kalagayan nila ngayon sa House of Representatives ay parang mga basang sisiw. Laging ginigipit, yung iba sinususpindi, di ba? Pinapahiya pa yung iba, hindi pinagsasalita. At yung mga yan sigurado, pag presidente na si Sara Duterte sa 2028, yan ang magiging katiwala at pagtitiwalaan ni Sara Duterte pagdating diyan sa Kongreso. At sa tingin nyo, itong mga congressman na pagtitiwalaan ni Sara Duterte dyan sa Kongreso pag siya na ang naging Pangulo, papayag kaya itong mga congressman na ito na magkaroon ng easy access sa pondo yung mga congressman naman na ibinoto ninyo na bumoto ng yes sa impeachment ni Sara Duterte? Of course hindi. Bakit? Anong katwiran ng mga congressman ngayon na kaalyado ni Sara Duterte pagdating ng 2028? Ang isipan nila ay, panahon nga ni BBM, binigyan kayo ng bilyong-bilyong pondo, napunta lang sa flood control, di ba? Na maanomalya, ghost project, substandard na project, kinupit nyo pa. At meron pang istorya yung 18 Marines at former Army na mali-maletang pera. So ngayon, bakit namin kayo pagtitiwalaan? Gusto namin ng maayos na gobyerno. So therefore, mahihirapang maka-access yung mga congressman na susuportahan ninyo na hindi kaalyado ni Sara at boboto ng yes sa impeachment ni Sara na maka-access doon sa maayos na pondo. At kapag wala silang access doon sa malaking pondo, anong serbisyong ihahatid nila sa inyo? Ngayon nga, sablay yung mga serbisyong inihahatid sa inyo kahit bilyon-bilyon. Di lalo na kapag kay Sara Duterte. Kaya wala na yung mga AX nyo, mga ganun-ganun pa, kung ano-ano pang mga pinamimigay sa inyo, kahit yung mga palima-liman libo, mga sulisit. Kasi galing din sa inyo yung pera na binibigay pag nanunulisit kayo Doon pa lang, makikita nyo na. Di ba? Mahihirapan itong sinusuportahan ninyo. Isa pa, yung mga congressman ninyo na boboto ng yes sa impeachment ni Sara Duterte, kaya dapat hindi nyo nang iboto, yan ay hindi na kayo maaasikaso niyan sa 2028. Bakit? Magiging busy ang mga yan. Saan sila magiging busy? Magiging busy sila sa pagtatanggol sa kanilang sarili. Bakit? Sabi ni Sara, hindi pwede na walang managot sa nakawan. At baka yung congressman na yan inyo iboboto, sangkot yan, kaya nga bumoto ng yes sa impeachment ni Sara. Malamang sangkot yan. So, buong panahon niya na pagiging congressman, ang kanyang aatupagin
ay ipagtanggol ang kanyang sarili. Bakit? Baka makulong siya. Oh, maghahalal ka ng congressman mo na papunta sa kulungan? Wag na uy. Kaya ang iboto ninyo na congressman dyan ay yung kaalyado ni Sara Duterte. Huwag ka nang boboto na mag-yes sa impeachment ni Sara Duterte. Bakit? Hindi yan kaalyado ni Sara Duterte sa 2028. Yan ang pinaka-basic. Yeah? Pinaka-basic yan. Maikli lang tong video natin kaya hindi ko mapapaliwanag sa lahat. Kaya ang sabi ko na lang sa inyo, pag bumoto ng yes, huwag nyo nang suportahan sa 2028 election. Diba? Kahit kumpare nyo pa yan, kahit kamag-anak nyo pa yan, kahit kainuman nyo pa yan, kahit nakakasama nyo pa yan sa sabungan tuwing linggo, kahit magaling tumagay at laging nasa lahat ng lamay kapag may patay.